Nandito na ako ngayon sa location kung saan ginaganap ngayon yung camper van show dito sa Sapporo. Ang haba ng pila sa labas, papasok. Naghahanap ako ngayon ng parking, and dito pa lang sa labas makikita mo kung gaano kadami yung iba't ibang klaseng mga RV vehicle. So ngayon first time ko makakapunta sa mga ganitong event, kaya dinayo ko siya kahit halos 2 oras yung biyahe mula sa bahay ko papunta dito sa Sapporo. Talagang tsinaga ko siyang puntahan. So okay na, nakaparada na tayo, baba na tayo. Check natin kung may bayad ang entrance. Kung meron, bayad na lang tayo. Kung wala, swerte. And then panahon, umuulan. Grabe, ang dami mga nakakapaglaway yung mga tingnan naman yung mga sasakyan na yan, hile-hilera, nakaparada dito. Tapos ang dumarating dito, mga katulad noon, mga pamilya. Yan ang pangarap ko magkaroon. Yan, kahit isang ganyan lang, okay na sa akin. Ngayon umuulan, wala tayong payang, kaya bilisan na natin, papasok doon sa loob. Yun yung event venue. Yung kulay brown na building na yun. First time ko makakita ng mga talagang mga camper vans, minivans, lalong-lalo na yung sikat ngayon sa Pilipinas, yung mga DA17 na Suzuki na kino-convert nila as mini camper van. Dito kasi sa mga ganito, pwede kang pumasok dun sa mga loob ng sasakyan para makita mo yung mga gamit sa loob. Tatakbuhan na sila papasok. Si police woman ang tangkad. Sana binigyan mo ako ng konting height. Ito na, malapit na tayo. Pasok na tayo. Sa labi ng venue, marami kang makikitang iba't ibang breed ng aso at mga boot para sa mga gamit pang camping. At mga accessories na rin para sa mga aso. Bait ng aso. Kitang-kita mo dito kung gaano talaga ka-pet lover yung mga Japanese, kasi sila madalas pag nagta-travel, sinasama nila yung mga aso nila. Etong mga boot na nandito, halos karamihan mga gamit para sa mga aso. Ngayon, meron bayad ang entrance, 1,200 din. So mga kulang-kulang mga 550 pesos. Pasok na tayo para makapasok na tayo sa mga RV show talaga. Ayun yung entrance fee, 1,200 yan. Pagkasama mo yung aso mo, plus 500. Pati aso may entrance. Ayun, petto. Ayun nakalagay. Ayun yun, petto, 500 yan. Ito na yung ticket natin, 1,200 yan. Tara, pasok na tayo sa loob. 入場さえはチケットまたお願いします。すいません。Okay na, excited ako. Dito na ako sa loob. Wow! Ito yung sinasabi ko. Kung mo pa lang dito sa entrance, syempre, bidang-bida, yung sikat na sikat din sa Pilipinas, yung Suzuki, Avery, yung mga DA model sa atin, na pinasisikat nila, alam mo na, yung mga nagbablog na mga minivan. Siya yung unang-unang mong makikita pagpasok mo dun sa entrance. Ito, basic lang yung setup niya. Meron lang siyang higaan. Ito, foam na converted na may flooring. Tapos, ang loob niya, sobrang basic ng setup nito. Higaan, mga cabinet, lagayan lang. Wala nga siyang mga lutuan o yung mga kailangan mo pagka nagka-camping ka, nag-overnight ka sa mga camping site. Cabinet dito, overhead cabinet, mga lagayan ng kung ano-ano. Ang presyo niya is, ito ang presyo niya. Oh. Ang presyo niya is 3,528,000. So 3 million, siguro mga around mga 1.5, 1.6 million pesos sa atin. Pero yun nga, basic yung setup niya. Walang masyadong kolorete, walang masyadong arte. Iba't ibang klaseng recreational vehicle ang makikita mo sa car show na to. Tulad nitong trailer camper na to. Pero syempre, mag-focus tayo dun sa mga K-camper van. Ito naman ay gawa ng Honda. Grabe, ang ganda ng setup nito. Yung driver seat naiikot ng 360 degrees. Tapos, meron ka pang roof tent sa taas. Meron na rin itong detachable table, shelves, at mga sabitan. Mas kompleto yung setup niya. Meron na siyang mga hanging
kung ano-anong sabitan. Tapos meron ka ng table. May upuan ka na doon. Pero ang ang highlight nito ay yung nandun sa taas. Ayun. Ito naman, napaka-aesthetic ng design. Check natin to. Anong brand to? Gawa ng Suzuki pa din. Suzuki Auto One Camper. Ito, mas kumpleto. Tsaka, napaka-aesthetic ng loob, di ba? Napaka-aliwalas ng tingnan pagka ganito yung kulay ng loob. Ito, meron ka na microwave. Meron ka ditong shower. Meron dito. Yung power station nila, ito na din, nandito na din. Tapos ito may mga kung ano-ano pang mga drawer dito sa ibabaw. Tapos, meron din na foldable na table na pwede dito sa labas. Ito. Ito, talagang kompleto na siya. Tapos, yung pa ang isang magandang komportable. 4 na tao kayang matulog kasi kasya yung 2 sa taas. Dito naman, kasya rin ang 2 tao. Sobrang mo, napakaliit na sasakyan pero sobrang daming pakinabang, sobrang daming ng gamit. Meron na siyang mga built-in na kortina. Ito. Yung privacy mo talaga, meron ka talagang privacy. Tapos, ganda ng awning niya. Ito, yung awning tent niya, ang ganda. Built-in na rin. Suzuki Auto One Camper. Ang market price niya is magkano? Check natin ang presyo. Ito ang presyo niya. 4,800,000. So mga around 2 million plus. Pera natin, 2 million. Ang isa sa highlights nitong sasakyan na to, tingnan mo tong aircon na to. Ito, portable aircon na sinasabit lang sa passenger side. Depende, kahit saan mo gustong isabit. Pero ang design niya is sinasabit lang talaga siya para itong condenser, yung mainit, yung nilalabasan ng init, dito sa labas. Tapos, meron siyang sariling drain hose. Kapag sobrang init, tulad ngayon, na sobrang init dito sa Japan, talagang advisable na magkaroon ka ng ganitong ang lamig. Para talagang aircon sa bahay. Meron din siyang built-in roof tent at malaking headrest monitor. Ito naman ay Toyota van. Ang ganda rin ng loob. Grabe. Pasok tayo sa loob. Pwede naman pumasok. So tatanggalin lang yung sapatos. Tingnan mo naman kung gaano ka-komportable dito sa loob. Pwedeng umupo ang 4 na tao. Tapos ito, may mga drawer cabinet. Kompleto, may power station, may kalan. Refrigerator. Sarap talaga magkaroon ng maraming pera. Basta sa malinis sa paraan. Grabe, ganda. Lipat tayo ulit. Ibang sasakyan naman. Ay, sinasan. Eto, pwede ka magpa-customize ng gusto mong design. Ayan, katulad nito mga to. Candy wagon. Ang presyo niya is 4,931,000 yen. So, halos 5 million yen. Siguro mga around, yung fully customized is 5,400,000. So, nasa around 2.3 million sa pera natin pag kinonvert mo. Parang hindi naman sobrang kamahalan para sa may mga pera, di ba? Kayang-kaya, no? Ito pa isa. Ito naman, sobrang kikay naman ng design. Mamaya na, may tao pa eh. Pasukin natin yan. Ito, Toyota Hi-Ace van din. Pero tignan mo yung design ng upuan, double decker. Kasyang-kasya yung mga kumena kang dalawa. Kasya dito. Sa dalawa. Tapos yung loob niya, sobrang ganda din ng loob. Kompleto, may ref, may sink, may power station. Oh, may microwave. Hindi pa tayo makapasok kasi hindi pa ako pa sa loob eh. Papasukin din natin yan.
Pero ang gusto ko dito, ito yung design ng higaan niya sa likod. Komportable makakatulog kung meron ka mga anak na maliit. Ang presyo niya ay 7,300,000 yen. 7 million. Basic din ng atake nito. Napaka-basic din ng design. Meron ng ito, mga overhead cabinet. Ito, meron kang shower, sink. Tapos ito na yung kasya yung tulugan 2 tao. Meron na rin cooler, built-in cooler, heater. Cooler heater meron na yan. Ito, gawa naman ng miniature cruise. Tapos meron siyang table dito sa labas, converted. Gawa naman to ng Daihatsu. あ、安いと。 Daihatsu. Kamag-anak ni Burnik, yung sasakyan kong Daihatsu Tanto. So, pasok tayo dito sa ito. Gusto kong pasukin to. Hindi pa ako nakakapasok sa ganyan. Wala pa ako experience sa ganyan sasakyan. So, antayin natin lumabas yung mag-asawa. Pasok tayo. Halos lahat ng sikat na automaker dito sa Japan, meron silang entry dito. Gawa ng Mazda. Komodo. Simple lang din yung loob niya. Elegante, tapos may exhaust fan dun sa ibabaw. Tapos yung materyales, yun ang mga pamatay dito, yung mga materyales. Ang ganda, microwave. Kahit ganito lang sa akin, okay na ako. Kailangan ko na talaga mag-aral ng engineering ulit. Bata pa naman ako kaya ko pa yan para makapasok tayo sa DPWH. 4.4 million yen. 2 milyon sa pera natin. Tara, pasukan na natin yung huling sasakyan na gusto kong pasukin. Yung kulay dark na Toyota. Kasi ang ganda ng kulay Lalaki, dark na dark. Tsaka itong Grand Papi na to na talagang RV vehicle, recreational vehicle na pang pamilya talaga. Yun ang pasukin natin. Pag wala ng tao. Yun, wala ng tao. Chance na natin. Pasok tayo. Gusto kong pasukin to kasi iyon, grabe. Ganda ng loob. Tapos, simple lang din. Ayan, meron kang kainuman, meron kang minibar dito. Tapos, ito yung table for 2. Pwede nga 4 to eh. Tapos, may mga bookshelves pa dun, Ayun, mga bookshelves. Tapos, may kalan. Ganda ng baso nila, Delta Link. Alam mo yung ganito, pag nagkaroon ka ng ganito sa Japan, kahit saan ka makarating, siguro ako magkakaroon ako ng ganito sa Japan. Buong Japan, iikutin ko, ito lang. Ito lang ang dala. Hindi ako mag-aeroplano, hindi ako mag-hotel. Ito lang sapat na. Ay, nako. Tara. 1:38 na. Labas na tayo. Tignan mo naman yung loob nito, parang candy. Puti, pink. Napakaganda ng loob. Ito yung mga pasadya. Pag gusto mo magpasadya, kaya ito mas mataas yung presyo nito sa normal na. Tara, pasok tayo. Ay, grabe. Grabe naman siya. Tingnan mo naman. Paano kang hindi magiging komportable dito? Nandiyan kayo ng asawa mo. Meron kayong wine habang nagta-travel. Habang nagro-road trip. May sarili kang monitor. Tapos, yung interior sobrang ganda. Ang linis. Kompleto sa mga cabinet. Tapos yung higaan niya. Ito yung higaan niya. Ang linis din. Mga cabinet dito sa taas. Ito yung lutuan. Ito yung rep. Ito yung microwave. Nandito. Tapos mga pantry. Dito. Tara, pasukin na natin yung RV vehicle talaga. Grabe. Wow!
Ito yung talagang literal na maglalaway ka sa mga ganitong klaseng sasakyan. Tingnan mo. Ito, merong higaan dito. Isa, dalawa. Tapos, maganda dito, merong banyo. Tingnan mo naman. May sarili kang banyo. Microwave. Sobrang ganda ng view sa labas kasi ang laki ng windshield at mga bintana. Dito, kasyang-kasya rin umupo ang 4 hanggang 6 na katao. Kasi para siyang medyo semi-round table. Tapos ang ganda ng yung view mo sa labas kasi ang laki ng bintana, glass window. May mini storage pala to sa baba. Tapos nandun yung konsento, yung mga sasakyan, power station nandito din. Magkano ang presyo? Tingnan natin. Magkano ang presyo? Tatan 13 million 315,000 yen. 13 million. So, ano mo na lang siya, half is 6.5, mga 6 million pesos. Panis. Tayo sa Vantec. Itong mga yan, mga electric vehicle na yan. Mga fully hybrid na yan. Kano ang presyo? 14 million. Gawa ng Nissan. Halos pareho lang naman ng ibang mga nakita natin na yan. Kaya lang, kaibahan lang dito, yun nga. Ayun na siya. Electric vehicle na siya, EV. So, mas okay siguro yan pag sa mga long drive. Ito naman, MLT 580. Sobrang laki naman, sobrang taas. Ito yung mga tinatawag ng mga artista van sa Pilipinas. Gawan, wow! Gawa pala ng Mercedes eh. Ang presyo, tingnan natin, hanapin natin ang presyo. Tinatago ang presyo kasi sigurado magugulat ka eh. Tingnan mo naman, yung compartment niya, kala mo sa bus. Kasya 10 tao pag nakaupo. Ang laki. Nandito yung shower niya, yung shower head. Ito. Hindi na ako papasok sa loob kasi ang daming tao nakapila. Yan, para pumasok sa loob. Grabe. Isang ikot na lang, tapos labas na tayo. Ano meron doon? Check natin. Mga pang-camping na ano. So, magkano siya? 500 yen lang. Captain Stag. Camping equipment pala. Dating 1,200, ngayon 500 yen na lang ang mga presyo. 1,000 yung grill stand. Ito meron na ako nito mga ganito eh. So halos lahat ng nandito, mga gamit pala pang camping. Ito ko natatapusin ng video na to dahil busog na mata ko at tulong-tulo na ang laway ko sa dami ng mga magagandang minivans at camper vans dito sa lugar na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, comment at subscribe ka na rin para sa mga susunod na video na katulad dito. Hanggang sa muli, ito ang inyong ka-road trip Jesse nagsasabi. Bye-bye!